fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some. So what's up guys? Welcome to my channel again, Kabroom Broom Garage and mga kabombong motovlog ko, no? So meron tayong topic lang guys, no? So yun, regarding to doon sa may issue ni AC Del Mundo, yung sikat na vlogger ng buy and sell ng sasakyan, no? Pag-usapan natin to kasi madami kong naririnig regarding dito. Then magbibigay lang tayo ng opinion natin, which is wala tayong kakampihan kay seller and kay buyer, no? Ito real talk lang ako. Sa buy and sell yan, kagaya nga niya, no? Lagi, nung mga fast video ko, kung napanood nyo, sana tapusin nyo itong video na to, madami kayo matututunan dito. Hopefully. So, sa mga past video ko, binanggit ko doon na yung second hand car talaga is, madami talagang, mostly talaga project car talaga to, na may mga ayusin ka, may mga minor problem, minsan major. Depende na sa inyo yan. Depende din sa budget yan ang bibili nyo. Kung low budget, o medyo nasa middle, or nasa high end, no? Depende yan. Dito kasi yun nga yung sinasabi ko lagi, no? Na pagka bumili ka ng second hand car, consider mo yung mga masisira. Kasi unang-una, second hand to. Walang pinagkaiba yan sa ibang gamit na binili mo second hand. Di natin alam kung kailan yan masisira or na-maximize na yung parts na wear and tear. Di natin alam kung kailan siya bibigay. Kasi nga, second hand nga siya eh. Kumbaga, nagamit na siya in the long run and hindi natin alam, pwedeng bumigay bukas, sa isang araw. Yan. So, syempre, sa ganong aspeto, ready tayo. Pero, hindi ko sinasabing tama yung ganon. Kasi, ito yung point ko as a buy and sell. Buy and sell din ako since 2008, pero hindi naman ako yumaman kasi may pera sa buy and sell, pero hindi ganun kadali umasenso. Kasi may mga lugi din, may mga break even, may talo, yan. As sa experience ko, no? Pero yung sinasabi kong mga issue na hindi natin alam kung kailan bibigay, yan yung kadalasan dapat yan, mga aircon, bulbs, ilaw, wheel bearing, yung mga common na nasisira, ignition coil, yan yung mga kadalasan, alternator, yan yung mga kadalasan lang na expect mo na anytime pwede masira. Pero regarding sa makina, no, kasi napanood ko yon yung nagbenta yung sa Mazda yata, yung Mazda 3, hindi ako nagkakamali, change engine. Alam mo, sa totoo lang kaming mga buy and sell, hindi kami bibili, or alam namin ang unit na may problema sa makina. Walang buy and sell, or correct me if I'm wrong, walang buy and sell na hindi maalam sa makina. Kadalasan yung mga maaalam sa makina tumingin yan. So alam namin pagka blow by yung engine, may problema yung engine, pakatok na yung makina, katok na yung makina. Alam namin tignan yan. Walang buy and sell na hindi alam yan. Walang pinagkaiba yan sa ibang trabaho na hindi ka naman siguro papasok na maging chef kung hindi ka marunong magluto. So, the same lang din sa buy and sell. Hindi namin to papasukin kung hindi namin alam yung mga ganyan sa makina. So, alam namin yan. Alam namin pagka may leak, alam namin kung hindi nang tatagal yung makina, kung blow by na talaga. Alam namin yan, no? So, yun lang, no? Yun lang yung nakita ko na kung nag-blow by yung makina, kasi change engine eh. Medyo mahiwaga sa akin, but naging change engine, ibig sabihin sumabog yung makina, no? Yan yung pinaka main reason kung bakit ka mag-change engine, no? So yun yung fault siguro doon nung seller, no, na ba't hindi mo tinapat si buyer na for blow by yung engine, kasi hindi naman overnight yan o ginamit mo ngayon sasabog yung makina, unless may overheat issue yan or dati nang may kumakatok, may kumakalansing yan na ba't di mo siya sinabi doon sa may seller. Mahirap po mag-buy and sell guys, sa totoo lang, no? Lalo na sa experience ko na binabarat, yung binigay mo effort mo, hinimas mo naman ng maayos, tapos babaratin yung unit. Napakahirap po ng ganyan. May time talaga, kahit ako, sa akin nangyari din yan guys, sa experience ko. Actually, mas malala pa nga yung akin, no? May mga experience ako na may bumili sa akin ng Honda Civic, kundi ako nagkakamali, dimension. Gusto isoli sa akin ng seller. Ang issue niya lang is, nung binili niya, hindi niya akalain na pag-uwi niya sa kanila, yung mga hams daw sumasayad yung kotse kasi naka-lowered, kasi ito is pogi eh. Pogi yung Civic eh. Na hindi din ako pumayag na ibalik. Sabi ko, sir, naiuwi niyo yan. Ang issue yung binabanggit sa akin is sumasayad lang kasi mababa. So, hindi po issue yan. Baga, as is where is tayo. Tinignan niyo yung kotse, sana in-estimate niyo kung sasayad yung sasakyan o hindi do sa mga hams sa inyo bago niyo binili. Kasi hindi naman issue, walang problema yung kotse. Yun yung mga issue na
may time na gusto ibalik sa akin, meron ding issue na hindi nagustuhan ng asawa, hindi na po issue yun, guys, no? Pag bumili kayo ng kotse, susuriin nyo muna, tingnan nyo muna kung magugustuhan ng asawa nyo, no? Sa engine naman, siguro kung may trusted mechanic ka na hindi kayang bayaran, mas maganda isama mo talaga para at least alam mo sa sarili mo na natignan ng mekaniko, which is hindi din naman lahat ng mekaniko makikita lahat ng issue ng sasakyan. Meron at meron minsan nakatagong issue na pag ginagamit mo na at saka mo lang nakikita. Yun yung sinasabi ko na dapat pinaghahandaan nyo para at least habang ginagamit siya, kaya nyo siya ipagawa. No? May extra budget kayo hanggang sa gumanda na gumanda yung sasakyan. Sabi ko nga, gagawa kayo na sariling history nyo about cars. Yan. So yun lang. Sa as is where is basis, kasi guys, alam naman natin, no? Pagka kumuha ka ng mga repossess ng bangko ng sasakyan, hindi kita mababanggitin yung mga big companies na yan or nakipag-bid ka. Sa totoo lang, bawal yan bawal yan i-scan, bawal yan i-check. Well, i-check mo lang physically, start mo lang, pero yung test drive, walang ganyan. Yung iba, may mga nagpapa-scan, pero kadalasan ng alam ko talaga, kahit scanning, hindi sila pumapayag. Kung ano siya nandiyan, pagka nanalo ka sa bid, bilhin mo yan, as is talaga yan, yun na yun. Pagka sumabog yung sasakyan, paglabas mo, wala silang pakialam doon. No? May mga ganyang company. Kasi kaya naman as is where is, brand new nga, 'di ba? Ang warranty lang, ang kadalasan ng warranty talaga ng brand new is the engine. Yan lang yung may warranty. Yung mga wear and tear, wala namang warranty yan. Pero sa aming mga seller kasi, mas maganda sana kung seller ka ng kotse. Alam natin sa sarili natin na may ipagmalaki natin yung sasakyan. Kahit yung makina lang. Yung ibang masisira, medyo tolerable. Pero pagka makina, biglang kumatok, bibili lang sa'yo. Yun ang hindi tolerable, guys. No, masasabi kong makina yan Unless, nagkaroon kayo, inopen mo dun sa seller na, boss mo, kung may problema sa engine, medyo alanganin ako. Okay pa ba sa yung kunin? Kung sakaling kumatok yung makina, sir, eto, bigyan na kita ng discount dito para as is where is tayo. Paliwanag mo ng ganun. Para at least ine-expect na nila yung magiging problem na sa akin. Pag kumatok, sinabi naman to ni seller at least. Diba? Yun yung sinasabi ko na. Pero sa akin lang, ako kasi nagbebenta ko as is where is din. Pero kaya lang kasi ang pagkakaiba ako, alam ko yung sasakyan kasi si benta gamit lang naman ako. Siguro do unit ko, 2, 3 lang, ganun lang. Benta gamit ako. So, nababantayan ko yung unit kung ano talaga yung performance. Alam ko kung nakakalayo yung unit or hindi. Unlike sa ibang bahay sila, sobrang dami ng unit, hindi na kasi nila nababantayan yan. Yun nga, baka mamaya, pass break, bibili ngayon, binenta kinabukasan, hindi na nila alam kung ano talagang kondisyon ng sasakyan. Yun yung sa experience ko, kahit naman ako, buy and sell, nakakabili ko ng mga may problema ding sasakyan. Last time nga na sales stock ako, no? Shout out sa iyo kung kilala mo at mapanood mo to. May binilan ako ng sasakyan Honda. Hindi ko na babanggitin kung sino, basta somewhere here in Philippines. Hindi ko na tinest drive, nagtiwala ako. Medyo hindi ko alam kung ba't hindi nag-test drive. May mga pagkakamali ako. Inilabas ko, may problema pala talaga yung sasakyan. So wala akong nagawa. Pinagawa ko na lang yung sasakyan bago ko i-dispose. No? So makit ulo ko dun, real talk yan. So may mga instances na ganyan. Pero kung ako yung nasa side ni Ace Del Mundo, siguro, since hindi ako naging honest doon sa blow-by engine, baka siguro tutulungan ko yung seller. Sana ganun yung ginawa niya. Lalo na popular siya, sikat siya, hindi naman kagaya ko na pipitsugin, walang masyado pang viewers. Na sana suportahan nyo rin ako, guys. At makapagbigay ako ng more opinion regarding sa mga sasakyan. As a buy and sell since 2008, madami na rin ako experience. Hundreds of car na rin yung mga nabenta ko. Yun. So, yun lang guys yung akin. Pag bibili kayo ng sasakyan talaga, napaka-importante ng meron kang trusted mechanic. No? Pangalawa, sa mga seller naman, sana maging honest tayo. Lalo na pagka engine issue. Pag engine issue talaga, hanggat maaari paayos yun na muna bago nyo ibenta. Kasi sasakit. Kawawa din naman yung bibili. Hindi din naman biro yung perang inipon nung bibili para matupad yung pangarap nila. Tapos pagbili nila, hindi nila papakinabangan yung sasakyan. Kawawa din naman, guys. No? So, yun lang, guys. Next kong isi-share sa inyo regarding dun sa may memorandum ng LTO yon. So, peace out. Wala nang keme-keme. Bye-bye.